Mga kababayan, ngayong araw po ng Sabado, December 6 na po, 2025, meron pong malaking pagbabago sa direksyon, kilos at galaw ng bagyong Wilma. Aalamin din natin mga kaibigan yung mga lugar na naaapektuhan nito or madadaanan sa mga susunod pa po na mga oras. Kasama na dito yung landfall areas dahil nakikita sa ating mapa hindi lamang isang beses, dalawa or tatlong beses pa ito talaga magla-landfall sa ilang bahagi po ng Eastern Visayas. Tinutulak din ito pababa ng high pressure, yung malakas na hangin dyan po sa may Luzon. So ang tsansa nito ay mas malawak na bahagi po ng Eastern Mindanao ang maaapektuhan. Lahat po ng mga detalye ay atin pong aalamin. Pero bago tayo magpatuloy, hiling lamang mo ako ng pabor na i-like nyo po yung ating update para din na tumaas ang engagement natin at makaabot po sa mga kababayan natin sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Bago tayo magsimula, magpapakilala muna ako. Yung iba kilala na po ako. Ako po si Kuya Francis, ang inyo pong weather forecaster ngayong araw po ng Sabado. So dito po natin sisimulan, ipapakita ko po muna sa inyo yung ating pinakamapa doon po sa direksyon at kung ito nga bang bagyong Wilma ay lumalakas sa ngayon, no? Kailangan silipin natin at alamin natin lahat po ng mga detalye. So papakita ko muna sa inyo yung ating pinakamapa. Kung makikita po ninyo, nandito na ang bagyong Wilma. Pero ito po ay nasa tropical depression category. Tulad ng aking sinabi ng mga nakarang update ko, ay ito pong bagyong Wilma ay magme-maintain lamang po sa pagiging tropical depression. Pag sinabi po kasi natin tropical depression, yan po yung kategorya o level 1 lamang po na bagyo or mahinang bagyo. So ang tsansa nito, wala naman masyadong mga malalakas po na mga hangin. Pero ang mga pag-uulan ay malalakas po talaga at tuloy-tuloy. Nararanasan na po yan sa ilang bahagi po ng Eastern Samar, yan po sa may Eastern Visayas. So yung mga lugar na madadaanan nito, ito po, no, yung sinasabi ko na landfall areas or mga lugar po na kanyang madadaanan. Alas 2 po ng madaling araw ngayong Sabado po, ang lokasyon po ng Bagyong Wilma, 115 kilometers east of Borongan City, Eastern Samar. At maintain pa rin siya sa 45 kilometers per hour na lakas ng hangin. At yung pagbugso naman po ay umaabot po sa 55 kilometers per hour. May pagkilos naman na umaabot po sa 20 kilometers per hour. Pagdating naman po mamayang alas 2 ng hapon, ay dadaan naman po ang Bagyong Wilma dito po sa coastal water po ng tinatawag po natin na Balang Kayan, Eastern Samar. So yung mga lugar po dyan, kailangan maging alerto sa malawakang banta ng mga pag-uulan. Ngayon po, more on mas marami pong mga pag-uulan ang naidudulot po ng Bagyong Wilma dyan po sa Eastern Visayas. At nakita naman natin yan, lalo na po kahapon, no? Yung ibang bahagi dyan sa Samar, nakaranas po talaga ng mga pagbabaha. Pero sa bahagi ng Luzon, hindi masyadong naapektuhan. Pero yung makulimlim na panahon, naranasan po. So eto po, no, pagdating naman po ng tinatawag po natin na linggo po ng alas 2 ng madaling araw, nasa vicinity naman po ito na tinatawag po natin na Capoocan, Leyte. Tama po ba yung words ko mga kababayan? Yun po ang ating nakita dito, Capoocan, Leyte. So maintain pa rin siya sa 45 kilometers per hour na lakas ng hangin at yung bugso ay nasa 55 kilometers per hour. At nakita nyo, no, yung mga lugar na yan ay kanyang madadaanan within the next 24 to 48 hours. Ang sinasabi natin, kailan nga ba maglalandfall ang Bagyong Wilma? Kasi yung mga lugar na binanggit ko, yan yung mga direktang madadaanan sa mga susunod na mga oras. So, ang landfall areas or landfall scenario ng Bagyong Wilma ay mararanasan po pagdating po ng December 7, alas 2 po ng madaling araw. Bali, Sunday po yan, no, na madaling araw. So, yun yung pinaka-peak ng paglandfall po ng Bagyong Wilma. Pero ngayong Sabado po ay mas mararamdaman o mararamdaman na rin siya sa ilang bahagi po ng Borongan City, Eastern Samar. So nakikita nyo naman kung gaano na siya kalapit. At etong update natin na to, sa mga susunod na mga oras, mas lalapit pa yan dito. Lalapit pa po yan dito. Ito pa rin yung epekto ng shear line. Kung nakikita po ninyo, nandyan pa rin siya. Pero more on magpo-focus tayo dito po sa banta ng Bagyong Wilma. So ito po, dahil po sa patuloy na epekto ng Bagyong Wilma, nakataas pa rin po ang wind signal number 1. Take note ha, hanggang signal number 1 pa lamang po tayo sa ngayon dahil isang ganap lamang na tropical depression ang Bagyong Wilma. So kapag sinabi natin na signal number 1, ito po ay nasa tinatawag natin na ang lakas ng hangin niya ay nasa pagitan lamang
ng 39 to 61 kilometers per hour at meron po yung duration na 36 hours. Kung makikita nyo naman, yung sirkulasyon or ikot po ng hangin ng bagyong Wilma, hindi naman talaga kalakasan kung ikukumpara natin doon sa mga nakaraang super typhoon o typhoon category na bagyo. So maliit lamang yung radius ng kanyang hangin, hindi ganun kalawak, hindi naman masyadong nasasakupan ang malaking bahagi po ng ating bansa ng Pilipinas. Pero yung mga direktang lugar na madadaanan po nito ay patuloy po makakaranas ng malawakang mga pag-uulan. Kaya kailangan maging alerto at maging handa. Yung mga lugar na babanggitin ko, ito yung mga matadaanan, no? Yung wind signal number 1 areas na apektado, ito po. Sa parte po ng Luzon muna tayo magsimula. Apektado po ng signal number 1 ang southern portion po ng Sorsogon. Yang mga lugar na yan ay apektado. Kasama rin ang mainland ng Masbate, including Ticao Island. So partihan ng Luzon, dito naman tayo sa parte ng Visayas, medyo malawak at madami po yung mga area na apektado ng signal number 1. Northern Samar, sa may Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Cebu, kasama po ang Bantayan at Camotes Islands. Bohol, kasama ang Northern and Central portion po ng Negros Occidental. Kung napapansin po ninyo, halos talaga Eastern Visayas ang tinatarget po ng bagyong Wilma. Kasama rin dyan ang Siquijor, Northern and Central portion po ng Negros Oriental. Yung mga lugar na yan, mag-ingat po. Northern and Central portion po ng Iloilo, malalawak din yung mga lugar dyan. Kasama din ang Eastern Central portion po ng Capiz. Kasama rin po ang nalalabing bahagi po ng Guimaras. Malawak ang mga lugar na apektado po dito sa Eastern Visayas. At dahil nga po itong bagyong Wilma ay hindi naman nakitaan na lalakasin to typhoon o super typhoon category, madali yang itinutulak ng high pressure o malakas na hangin. Ito yung malakas na hangin na sinasabi natin. High pressure po yan. Kung napansin po ninyo, yung direksyon ng high pressure ay dito bandang Hilaga. Nandyan ang epekto ng amihan or northeast monsoon. Sino po dito nakakaranas ngayon ng malamig na hangin? Napansin nyo po ba na mas lumalamig na ang hangin natin lalo na sa parte po ng Luzon at Visayas kasama na ang Mindanao? Marami pong nakakaranas ngayon ng malamig na panahon na. Yung mga senior po natin dyan, yung mga OFW po natin nanonood, yung mga atinanay, yung mga comment po ninyo, pinabasa ko po yan. Talagang nakikita ko po at wala pong mapaglagyan yung gala ko, yung saya ko po sa tuwing nagko-comment kayo sa akin. Hindi naman po ako talaga magaling pero dahil nga po sa biyaya ng Panginoon, binigyan tayo ng talento makapag-share at makapagbigay ng weather forecast update para po sa ating mga kababayan. Nakakatulong po ako at natutuwa po ako at masayang-masaya po ako sa part po na yon. So, eto naman, dahil bumababa ng konti ang direction po ng bagyong Wilma, tulad ng aking sinabi sa aking thumbnail, nag-iba ang direksyon nito, medyo bumababa ito. Apektado ngayon ng signal number 1, ang Eastern Mindanao, kasama po dyan, ang Surigao del Norte, including Siargao, at Bukas Grande Island, kasama rin po ang Dinagat Islands, Northern portion of Surigao del Sur, Northern portion po ng Agusan del Norte. Yang mga lugar na yan ay nakataas pa rin ang wind signal number 1. So ngayon marami nagtatanong kung kailan daw ba maaalis o mawawala yung wind signal dyan po sa mga lugar na aking binanggit kasi masyado po talagang marami. So hanggat hindi pa, ito po no, para malinaw, hanggat hindi pa totally nakakalabas ng ating Philippine Area of Responsibility, ang bagyong Wilma ay mananatili po ang wind signal number 1 sa mga lugar po na binanggit ko. Pero habang tumatawid po siya dito sa Eastern Visayas at hanggat may mga lugar siyang naapektuhan, yung huling lugar na madadaanan ng bagyong Wilma, no, para po sa kalaman ng bawat isa, ay ito pong bahagi po ng Palawan. So lalabas siya ng ating Philippine Area of Responsibility pagdating po ng December 9. Ganap po yan na alas 2 ng hapon, bali by next week, Tuesday po. So doon makikita natin mawawala yung epekto ng bagyong Wilma. Mas magandang panahon po ang ating mararanasan. So ngayon dahil po sa patuloy po na epekto ng bagyong Wilma at kasama rin ng iba't ibang mga weather system, meron po tayong nakataas ngayon na heavy rainfall warning. So pansinin nyo dito, meron pa tayong shear line. Ayan po, yung kulay asul na merong pula, yan po yung tinatawag natin na shear line o yung salubungan po ng malamig at mainit na hangin. Ang interaction niyan na malamig at mainit ay nabubuo naman ang tinatawag natin na shear line. So uunahin muna natin ngayon
yung heavy rainfall warning dahil po dito sa bagyong Wilma. So ngayong hapon po, meron po tayong inaasahan na 100 to 200 millimeters na dami ng pag-uulan sa Northern Samar, sa may Eastern Samar, Samar, Biliran at sa may Leyte. Meron namang 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-uulan sa may Southern Leyte pa rin, Cebu, Bohol, Negros Oriental, Negros Occidental, sa may Siquijor, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Surigao del Norte at Dinagat Islands. So ito po, ngayong hapon din hanggang sa linggo po ng hapon, meron naman tayong ine-expect o inaasahan na 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan sa may Aklan at sa may Capiz. Bahagya namang mababawasan yan from 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa may Northern Samar, Samar, Biliran, Leyte, kasama pong Cebu, Bohol, Negros Oriental, Negros Occidental, Antique, Iloilo at sa may Guimaras. Sunday po ng hapon hanggang sa Monday ng hapon, take note, ito po yung mga lugar, meron tayong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa may Occidental Mindoro, sa may Palawan at sa may Antique. Lahat po ng mga lugar na binanggit ko ay apektado po ng heavy rainfall warning natin dahil po sa bagyong Wilma. Halos karamihan dyan, nakataas po ang signal number 1. So kinakailangan po paglalabas kayo ng inyong mga bahay, lagi magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban sa mga biglaang mga pag-uulan. Nitong mga nakarang mga araw, wala man tayong masyadong nararanasan ng mga pag-uulan, pero nakataas ang wind signal number 1. Ganito ho yan, no? Para ho hindi tayo maguluhan, ang wind signal number 1 natin, uulitin ko, meron niyang tinatawag na warning lead time na 36 hours. So ibig sabihin, sa loob ng 36 hours, doon pa yan mararanasan simula nang inilabas yung update. So dapat po clear po tayo doon. So eto naman po, no, sinasabi ko nga sa inyo, hindi lang naman kasi bagyong Wilma ang weather system na nagpapaulan sa malaking bahagi po ng ating bansa. Ito naman, medyo parte po ito ng South Luzon. No? Meron tayong heavy rainfall warning dahil naman po sa shear line. Ngayong hapon po, merong 100 to 200 millimeters sa dami ng pag-uulan sa may Camarines Sur, sa may Catanduanes, Albay, Sorsogon at sa may Masbate. Moderate to heavy rains naman na meron pong 50 to 100 millimeters ngayong hapon din po sa may Romblon at Camarines Norte. Ngayong hapon din hanggang bukas po, Sunday po ng hapon, meron naman tayong 100 to 200 millimeters sa dami ng pag-uulan po sa may Romblon, sa may Camarines Norte, sa may Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at sa may Masbate. Bahagya namang mababawasan yung heavy rainfall warning from 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan diyan po sa may Quezon, Oriental Mindoro at sa may Marinduque. So ito, pwede nyo i-take note po ito, no? Sunday po ng hapon hanggang sa Monday ng hapon, meron tayong heavy rainfall warning na 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan sa may Cagayan, sa may Isabela, sa may Aurora, Quezon, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at sa may Camarines Norte. Halos lahat din po ng mga lugar na binanggit ko ay nakataas po ang wind signal number 1. So kinakailangan maging alerto at payo sa bawat oras. Tama po yung sa forecast natin na kapag isang mahinang bagyo o tropical depression ang nabuo at naglandfall po sa kalupaan ng ating bansa, more on mas marami po mga pag-uulan ang naidudulot po nito. Ang mga typhoon or super typhoon po kasi minsan talaga nakakatakot naman talaga kasi life-threatening po talaga yung lakas ng kanilang hangin. Pero wala masyadong malalakas o tuloy-tuloy na mga pag-uulan dahil more on ang malalakas na bagyo ay yung meron pong malalakas din na hangin. No? Pag sinabi kasi nating typhoon ay nasa category 4, super typhoon category 5 or level 5 po na lakas ng hangin. Pero dahil po ang bagyong Wilma ay nasa level 1 category tropical depression, hindi ba natin ito dapat katakutan o pangambahan? Actually mga kaibigan, hindi naman tayo dapat matakot o mangamba pero kailangan maging handa tayo. Dahil ayon na rin po sa ating nakikita sa advanced weather forecast natin, ang bagyong Wilma, more on mas marami pong mga tubig ang kanyang ipapaulan. So ang delikado dito yung mga low-lying areas, yung mga bahaing lugar. Alam naman natin, dyan po sa may banda ng eastern na Visayas, marami pong mga katubigan dyan.
talagang kapag tuloy-tuloy ang mga pag-uulan, umaapaw po ang mga dagat, ang ilog. Kaya nga po lahat ng mga lugar na binanggit ko, yung may mga baybayin po dyan, ay bawal po muna pumalaot. Yung iba ay tinali na yung mga bangka nila para po safe hindi tangayin ng malakas po na agos or tubig. Raragasa kasi yung tubig o mga pag-uulan kapag mas lumapit o nandoon na sa tinatawag natin na landfall areas, no, o naglandfall na ang bagyong Wilma. So eto po, no, ngayon sasabihin ko sa inyo doon sa advanced weather system or forecast natin, hindi po na-track or nakita na magiging super typhoon or magiging typhoon etong bagyong Wilma. Pero may chance itong magbago. Pwede itong lumakas into tropical storm category. Level 2 po yun. Kapag nakalabas na po sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Diyan sa may, ang una po kasing, ang huling landfall po kasi ng bagyong Wilma ay dito po sa parte po ng Palawan. Ang unang landfall naman niya po diyan sa may Eastern Samar. So kailangan mag-ingat po tayo. Paglabas naman ng bagyong Wilma dito po sa Palawan, diyan siya pwedeng magkaroon ng tinatawag po natin na rapid intensification or yung mabilisang pong paglakas ng isang sama ng panahon or isang bagyo, which is halos parehas na parehas po ang senaryo ng bagyong Wilma dito sa nakaraang bagyong Berbena. Nakita naman natin. Pero ang sinasabi ko sa inyo, mahina man or malakas ang bagyo, kinakailangan pa rin natin maging alerto at maging handa. So eto, no, makinig po kayong mabuti. Narito na po yung mga paalala ko. Pasensya na po, medyo matatapos na po tayo. Unang-una, lagi ko sinasabi, kapag ganitong meron po tayong bagyo, meron tayong iba't ibang mga weather system or nagpapaulan sa ating bansa, kinakailangan lagi po kayong updated sa lagay po ng ating panahon. Ako po, no, talagang madaling araw pa lamang po nag-a-update na po ako kasi yung ibang mga kababayan po natin, pumapasok pa po sa trabaho. Yung iba nga po, nabasa ko sa comment, ang sabi nga po, kuya, pinapanood ko, pinapakinggan ko yung update mo habang nasa opisina ako. Nako, salamat po talaga. Hayaan nyo po't ginagawa ko talaga yung best ko para ma-deliver sa inyo na maayos yung ating update, lalo na po sa ating mga senior. Inaalalayan ko din po kasi sila. Yung iba naman natin ng mga techie or marunong na sa mga advanced, no, ay talagang nakakasabay at nakakaunawa po sa aking mga sinasabi. Kaya nga po pag may mga terminologies akong sinasabi, for example, shearline, ina-explain ko pong mabuti para po madaling maunawaan. So eto po, no, ang shearline po ba, ito yung isang weather system. Bukod po sa northeast monsoon, localized thunderstorms, meron tayong shearline na hindi pa rin nawawala sa ngayon. Yung kulay asul na yan na merong pula-pula na yan, yan po yung shearline na ating sinasabi. So tanong ng isang followers natin, ng isang subscriber natin, sabi, Kuya Francis, hindi ba mawawala ang epekto ng shearline? Kailan ba mawawala yan? So mawawala po ang shearline kapag wala na pong maalinsangang hangin na nanggagaling po sa karagatang Pasipiko kasi wala na yung hangin na sasalubong po sa northeast monsoon or sa malamig na hangin. Nakita naman natin medyo nawawala na ang easterlies, kaya aasahan sa mga susunod na mga araw ay mawawala na rin ang epekto ng shearline. So yung isang tanong ng kababayan natin, Kuya Francis, meron bang kasunod na bagyo pagkatapos po ng bagyong Wilma? Ayon po sa ating advanced weather forecast at doon din po sa tinatawag natin na tropical cyclone threat potential, wala po tayong namamonitor na panibagong bagyo na magiging kasunod nito. Sinabi na rin po ng Pag-asa na ngayong December, 1 hanggang 2 bagyo po ang ating imomonitor at nakakaisa na po tayo. So napahaba yung paalala ko na yan. Ito po yung pangalawa, importante po na dapat po i-safety natin yung ating mga importanteng gamit. Dito po sa Eastern Visayas, ngayon pa lamang po sinasabihan ko na po kayo at ako po yung nakikiusap, yung mga importanteng gamit natin, yung mga dokumento, i-plastic nyo na ho. Yung mga bahay na hindi naman po maayos ang pagkakapako, i-double check. Yung mga bubong, mamaya po may mga butas pala, maperwisyo tayo kapag meron ng mga pag-uulan dahil hindi na natin maaasikaso yan. Ito po, ito napaka-importante ng isang paalala ko, yung mga nakatira po sa mga bahaing lugar. Makihingi na po tayo ng abiso sa ating LGU. Lumikas na po kayo immediately, lalo na po sa mga susunod na mga oras, ngayong hapon hanggang sa gabi po, no? Yung mga area po ng Eastern Samar, Eastern Visayas, dyan po sa may bandang Eastern Mindanao, ilang bahagi ng Southern Luzon, mag-ingat po tayo. Kung napapansin nyo naman mga kaibigan, na talagang tumataas na ang tubig, no? Naka-ready na. May mga go bags na dapat po kayo. Yung mga appliances na kaya namang ilagay sa mas mataas na lugar, ilagay na po. Dahil importante na safe tayo, ang mga gamit naman, madali naman yung palitan, no?
pag may pera lamang po. Alam nyo, tayo-tayo lang po ang magtutulungan dito. Wala naman pong iba. Kaya nga po minsan, yung pagbibigay ko po ng update sa mga kababayan natin, parang pasermon. May nag-comment sa akin, bakit naman parang pasermon ang update mo? Ganun po talaga. Kinakailangan ko po kasing gawin yon para din yung mga kababayan natin. Lagi ko pong mareremind. Di baling makulitan po kayo. At least nakapag-remind po ako palagi. At araw-araw ko yung sinasabi. Yung isang paalala ko, ito sobrang importante. Alam nyo, sa parte po ng Metro Manila, ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, may mga area dyan na sobrang mababa talaga na lagi pong umaapaw or nagkakaroon ng mga pagbabaha kahit mahina lamang ang mga pag-uulan. Ang pinakadahilan dyan ay dahil sa mga plastic or mga basura. Ngayon po, maging responsable tayo hanggat medyo malayo-layo pa ng kaunti ang bagyong Wilma, ay maglinis na tayo ng kapaligiran yung mga plastic lalo na sa malalapit sa kanal na bumabara. Yan kasi ang dahilan kaya mabilis po yung pag-apaw ng tubig. Nag-overflow talaga kahit hindi naman kalakasan ang ulan kasi walang drainage, no? Hindi nababawasan po yung tubig. So, ang number one na dapat natin gawin, maglinis ng kapaligiran, i-segregate po yung mga plastic sa nabubulok at hindi po nabubulok. Importante po yan. Huwag niyong sabihin o huwag sabihin ng mga bashers na bakit pati yung basura sinasama mo. Kasama po talaga yun. Kasama po talaga yun mga kaibigan, mga kababayan. So, ito yung isang paalala ko. Importante po na mag-imbak tayo ng pagkain na sasapat po ng ilang araw. Lalo na po sa parte ng Eastern Visayas, no? Sa Borongan City, Eastern Samar, yung mga lugar po na yan. At ito yung sinasabi ko, kapag handa tayo sa mga ganitong senaryo, nasa bahay lamang tayo tapos hindi tayo labas na labas, hindi tayo mapapahamak. Mas safe po tayo at mawawala yung pangamba natin. Ito, dadagdag ko lamang, no, nakikita sa forecast natin na medyo dumidiretso siya at nahihirapan itulak ng high pressure. Etong bagyong Wilma, nakikita naman natin, no, consistent po yung spiral clouds niya, yung ikot niya. At nakikita natin, pag lumapit pa yan dito, doon mache-check natin mabuti kung bababayan sa may bandang eastern po ng Mindanao. Pero kapag hindi po nagbagong direksyon yan, matutumbok din ito ang area ng Bicol Region. So maging handa rin po ang Bicol Region sa posibleng paglapit pa ng bagyong Wilma. So ito po yung panghuling paalala ko. Naku po, napaka-importante nito. Kinakailangan po natin manalangin sa Panginoon, magpasalamat ngayong araw po ng Sabado. Magpasalamat tayo na safe tayo. May mga kababayan tayo nakaranas po ng mga pagbabaha. Ipanalangin po natin sila na maging safe at makarecover po sa nagiging pinsala ngayon ng bagyong Wilma. At gayon din, kahit may bagyo, matuto tayo magpasalamat. Bakit tayo magpapasalamat? Sabi ng iba, Kuya Francis, bakit kami magpapasalamat? Ibinabagyo na nga kami. Alam niyo po, sa lahat po ng nangyayari, may dahilan po ang Diyos. May plano po siya. Hindi ibig sabihin na may bagyo ay hindi tayo mahal ng Diyos. Tama po ba? Ang mga bagyo na binibigay sa atin ay nagbisilbi o nagsisilbing pagsubok or pagtetest sa ating faith or pananampalataya sa Kanya. Kung tayo ba ay susuko at yan po mga bagyo na yan ay sinusubok din tayo. Kung nandoon tayo sa sitwasyon na talagang mahirap, kanino tayo lalapit? Kanino tayo magpapasalamat? Sa mga bundok ba? Sa Sierra Madre ba? Siyempre hindi po. Kailangan sa Panginoon po tayo direktang magpasalamat sa kaligtasan na ibinibigay niya po sa atin sa araw-araw. So mga kaibigan ko, medyo maiksi lamang po ang ating update ngayong araw po ng Sabado. At gayon din po, kung kayo pilalabas, magdala po ng payong, jacket, kapote, panlaban po sa mga biglaang mga pag-uulan. Maraming salamat po at ilang araw na lang ay Pasko. Baka naman po may regalo kayo. Joke lang po, no? Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.